Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tatlong araw na lang bago sumapit ang araw ng kasal ni Gray at Paula. Excited na si Paula. Hoy, hindi ka na dapat naglalakwat siya ngayon, no? Paalala ni Melay nang dumalaw siya sa bahay nito upang kumustahin ang lagay nito pagkatapos ng pagkakasaksak dito na ex-husband nito noong nakaraang linggo. Bakit naman? Napapangiting tanong niya. Kung bukas, pwede pa. Baka manuno ka dyan sa labas. Hala ka. Baka sa halip na ikaw ang dumating sa simbahan, ay akong humarap sa kanya sa altar. Sige ka, bumungis-ngis siya. Gaga, akala ko ba wala ka ng pagnanasa kay Gray ko, ha? Natawa na rin ito. Possessive? Iyong-iyo lang si Gray, no? Nandyan pa naman si Ellie. Nagkatawanan sila. Ngunit dagli ring sumeryoso ang usapan. Kumusta ng sugat mo? Medyo okay na. Hindi na kumikirot. Baka next week ay back to normal na ito. Inakbayan niya ito. Maswerte ka at nakakulong na ngayon ang gagong sakang na yon. Oo nga, mabuti na lang at nahuli agad siya ni Gray. Ang laki ng utang na loob ko sa mapapangasawa mo, Paula. Ang swerte mo talaga. Bumuntong hininga siya. Oo nga, hindi ko ma-imagine ang sarili ko na sa ibang lalaki ako magpapakasal at hindi kay Gray. Noon, akala ko'y hanggang pangarap na lang na makatuluyan ko siya. Nagkatotoo ang pangarap ko na iyon. Pinagpapala ka dahil isa kang mabuting tao. Siya nga pala, kumusta na si Henzon? Dinalaw namin siya ni Gray sa bahay niya kagabi. Okay na siya, nagpapagaling na rin tulad mo. Nagtagal ng halos 2 oras ang pagkukwentuhan nila ni Melay bago siya nagpaalam. Habang naglalakad siya sa kalsada, ay tumawag si Gray sa cellphone niya. Magdi-dinner daw sila sa labas mamaya. Gutom na ako, ha? Makahulugang sabi nito. Halos 1 week na yata akong jeta, ah. Natawa siya. Hindi ka talaga makapaghintay hanggang matapos ang kasal natin? Humagalpak ito ng tawa sa kabilang linya. Dahil sa abala sa pakikipagharutan sa nobyo sa cellphone, hindi niya masyadong binigyan ng pansin ang isang van na biglang huminto sa gilid ng daan, sa mismong tapat niya. Pagkatapos magpaalam kay Greco sa kabilang linya, ay nibitawan na lang niya ang aparato dahil may umibes na lalaki mula sa sasakyan at hinablot siya sa braso. Iniisip niya na snatcher ito at gustong agawin ang cellphone niya, kaya kusa na niyang binitawan iyon. Pero nagulat siya dahil pagkatapos damputin iyon ay hinila siya ng matangkad at maskuladong lalaki papasok sa van. Saklolo! Sigaw niya, ngunit wala na makakarinig sa kanya dahil nakasara na ang van. Mabilis na kumilos ang isa pang lalaki kasama ng humila sa kanya. Bigla siya nitong tinapalan ng panyo sa muka. May wisyo pa siya nang halos mapasubsob siya sa passenger seat ng van. Gusto ulit niya sumigaw pero inaagaw ng kakaibang antok ang kamalayan niya. Ma'am, nakuha na namin ng babae. Narinig pa niyang sabi ng boses mula sa unahan ng van bago siya tuloy na wala ng malay. Biglang kinabahan si Greco na bumungad siya sa gate ng bahay ni Paula at makita niya roon ang ilang kapitbahay. Nakausap ang umiiyak na ina ng kanyang nobya. Naroroon din ang ina ni Melay ni si Aling Taseng, pati na si Ellie. Nang makita siya ni Ellie, ay sinulubong agad siya nito. Greco, dinukot si Paula. Pakiramdam niya ay nagkulay papel siya sa narinig. Ano? May nakakita sa kanya sa daan nang hilahin siya ng isang lalaki pasakay sa van. Parang literal na nahulog ang puso niya ng mga sandaling iyon. Umiiyak na lumapit si Nanay Lina sa kanya. Gray, si Paula. Tulungan mo si Paula. Hanapin mo siya. Niyakap niya ang matanda. Sino ang posibleng gumawa niyon sa kanya? Nagtatakang tanong niya. Hindi kaya sindikatong dumukot sa nobya niya? Or worse, hindi kaya may kinalaman sa trabaho niya ang nangyari? Hindi ko alam. Wala akong alam na kaaway ng anak ko o sino man na magkakaroon ng motibo para dukutin siya. Humahagulhol ang sagot nito. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon at sinubukang kontakin ang numero ni Paula pero naka-off iyon. Shit!
Bulalas niya at ibinalik sa bulsa ang aparato. May nakakuha ba sa plate number ng van na dumukot sa kanya? Sabi ng mga binatilyong nakakita, wala raw plaka yung van. Pero itim daw na Nissan Urban Escapade iyon. Napatiimbagang siya. Nai-report na ba ninyo ito sa pulisya? Tumango ito. Nakuhanan na ng statement pati iyong mga saksi. Naririyan lang siya sa labas. Sabi ni Ali. Gusto mong ipatawag ko para makausap mo? Sige, salamat. Nagmamadaling lumabas na ito ng gate. Inakay niya si Nanay Lina, paakyat sa hagdan. Sumunod naman sa kanila si Aling Taseng, habang ang ibang mga kapitbahay ay nagsiuwi na pagkatapos magbulungan na hindi naman daw yata darating ang TV patrol. Huwag kayong mag-alala, Nay, sabi niya sa matanda. Gagawin ko ang lahat para mabawi si Paula. Pero kahit siya ay hindi sigurado kung magagawa niya iyon. Lalo pa at hindi niya alam kung sino ang may pakana sa pagdukot sa nobya niya. Diyos ko, iligtas niyo po si Paula. Huwag niyo pong hahayaan na may masamang mangyari sa kanya. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Medyo tulirong bumaba siya sandali at saka kinontak si Major Arias para humingi ng tulong. Sinong posibleng gumawa niyon sa kanya? May suspect ka? Wala akong kaide-ideya, sir. Ganoon din ang nanay niya. Malungkot na tugon niya. Nang magkamalay si Paula, ay bumugad sa kanya ang madilim na paligid at nakakabinging katahimikan. Nang tangkain niyang bumangon, ay hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay. Sa kanya ay natanto na nakagapos siya. Diyos ko, iligtas niyo po ako. Pinilit pa rin niyang bumangon hanggang sa mapasandal siya sa malamig na pader. Wala siyang maaninag kahit kaunting liwanag. Tinipon niyang lahat ng kanyang lakas bago siya sumigaw. Saklolo! Tulungan niyo ko! Saklolo! Hindi nagtagal ay may narinig siya mga papalapit na ingay. Kasunod niyon ay narinig niyang bumukas ang pinto. Pagkatapos ay nag-click ang switch ng ilaw. Lumiwanag ang buong paligid. Nakita niya na nakatayo sa pintuan ang lalaking humablot sa kanya sa daan. Takot na napatayo siya bigla. Sino ka? Bakit ginagawa mo sa akin ito? Napahagulhol siya. Wala kaming perang pantubo sa ransom ko. Mahirap lang kami at bago pa niya natapos sa pagmamakaawa ay may narinig ulit siyang palapit na mga yabag. Hindi nagtagal ay bumulaga sa paningin niya ang isang pamilyar na babae. Si Keisha Zen. Nang hilakbot siya pagkakita sa babae. Hindi ba siya namamalikmata o nananaginip kaya? Minumulto ba siya ng babae dahil hindi nito matanggap na siya makakatuluyan ni Gray? Kumurap at ipinilig niya ang ulo. Pero hindi ito naglaho sa paningin niya. Hindi ito isang aparisyon. Buhay na buhay si Keisha Zen at nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. You bitch! Napopuot ng bulyaw nito sa kanya. Bago pa siya nakaiwas, ay nasampal na siya nito ng malakas. Napasigaw siya. Halos mabingi siya sa lakas ng sampal na iyon. Hindi talaga multo ang nasa harapan niya ngayon. Buhay na buhay si Keisha Zen. Diyos ko, paanong isa muling malakas sa sampal ang dumapo sa pisngi niya. Dahilan para mawalan siya ng balanse at mapasubsob sa sahig. You ugly bitch! Muling sigaw nito. Sabay hablot sa mahabang buhok niya at buong gigil na sinabunutan siya. Hindi ka magtatagumpay sa pangaagaw mo sa akin kay Jacob. Mamamatay muna kayong dalawa sa panuloko sa akin. Tama na! Umiiyak na hiyaw niya. Wala akong kasalanan sa'yo. Bitawan mo ko. Hindi naman nagpapigil ang babae. Tadyak, sampal at sabunot ang halin-hinang ginawa nito sa kanya. Wala siyang kalaban-laban dahil nakagapos ang mga kamay niya. Saka lang siya tinigilan nito nang mapalugmok na siya ng tuluyan na parang lantang gulay sa sahig. Humihingal pa ito ng tumayo sa harap niya. Umpisahan mo na magtika ng mga kasalanan mo habang may 2 araw ka pa sa mundo, babae. Nagkamali kayo ng binangga. Hahayaan ko munang sumakit ang ulo ni Jacob sa kakahanap sa'yo bago ko siya papuntahin dito. Saka ko kayo papatayin ng sabay. Nang araw na iyon sanang kasal ni Gray at Paula, pero hindi matutuloy iyon dahil hanggang ngayon ay wala pa silang lead kung nasaan si Paula. Gray, napatingin siya sa tiyahe niya na palapit sa kanya sa sala. Nasa bahay siya ni Paula. Doon na siya namalagi mula ng dukutin ito.
Dumating ang tita Tina niya na nagdaang hapon para damayan siya sa matinding problemang kinakaharap niya sa kasalukuyan. Hindi ka pa yata natutulog? Umupo ito sa tabi niya sa sofa. Bumuntong hininga siya. Nakatulog naman kahit paano, tita. Kumusta ang lakad ninyo kahapon? Negative. Nai-report na namin sa lahat ng police station ang pagkawala ni Paula. Naibigay na rin namin ang sketch ng taong dumukot sa kanya. Sa ngayon, hinihintay namin ang report ng LTO para sa van na ginamit sa pagdukot sa kanya. Bumaga ulit siya ng hangin. Ayaw muna niyang isipin ang libo-libong Nissan or van Escapade na itim na kailangan nilang busisiin. Lumungkot ang mukha ng matanda. Sana naman walang masamang nangyari kay Paula. Numipis ang mga labi niya. Ni hindi sumagi sa isip ko na ganitong kahahantungan ng lahat, tita. Inasam-asam ko ang araw na makakasal kami ng babaeng mahal ko. Pero ano ito nangyayari? Pinisal nito ang braso niya. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ako titigil sa pagdarasal para sa kaligtasan ni Paula. Sana walang mangyaring masama sa kanya at matuloy ang kasal ninyo. Tumango siya. Maghahanap ulit kami mamaya ng team ko, kasamang ilang mga taga-NBI. Pero lumipas ang buong araw nang walang nangyari sa paghahanap nila. 3:00 na madaling araw nang ipasya nilang umuwi na muna. Nasa parking lot na sila at papasakay na sa kanya-kanya nilang sasakyan na makatanggap siya ng tawag mula sa numero ni Paula. Natigilan at napalapit sa kanya sina Major Arias at iba pang agent. Halos manginig ang buong kamay niya nang sagutin ang tawag. Paula, ikaw ba yan? Isang malakas na halakhak ang narinig niya mula sa kabilang linya. Halakhak na pamilyar sa kanya. I hope you remember me, Adelo Ariola. Nanlamig ang katawan niya. Boses ni Keisha Zen? Imposible. Oh, sorry. Greco Acob nga pala. At muli, isang matinis na halakhak ang narinig niya. Lalo nang lamig ang katawan niya. Si Keisha Zen? Buhay si Keisha? Kumusta ang wedding ng walang bride? It does seem like a pattern with you, doesn't it, Acob? Nagngalit ang mga bagang niya at halos mayupi ang cellphone sa higpit ng pagkakahawak niya roon. I'm warning you, Keisha. Huwag na huwag mong sasaktan si Paula dahil hindi kita titigilan hanggat. Well, maaabutan mo pa naman siya ng buhay kahit paano, Acob. Or let me say, just enough time bago siya tuloy malagutan ng hininga. Damn you! Nasaan si Paula? Saan mo siya? Gray! Gray! Sigaw ni Paula sa background. Nabuhayan siya ng pag-asa. Paula? Paula, naririnig mo ba ako? Nasa panganib si Paula, mga ka-felicidad. Mailigtas kaya ni Gray ang kasintahan? Kaya naman, abangan!